Isa sa mga naulila ni Barbie Sue ay ang kanyang asawa na si DJ Koo. Atin siyang lubos na kilalanin. The Philippine Showbiz List presents kilalanin si DJ Koo, ang husband ni Barbie Sue. Ang 55-year-old South Korean music producer, DJ at artist si Koo Jun-yup o mas kilala sa stage name na DJ Koo ay isinilang at lumaki sa Seoul, South Korea noong September 11, 1969. Mayroon siyang nakakatandang kapatid na si Koo Yoon-young. 11 taong gulang lamang si Koo na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Pumasok siya sa Seoul Sinjung Elementary School at Suchu Middle School. Nag-aral naman si Koo sa Kyunggi High School at nagtapos mula sa Kyungnam University na may bachelor's degree sa Industrial Design. Katulad ng ibang matagumpay na artist ngayon sa Korean entertainment industry, nagsimula si Koo sa baba. Katunayan, una siya nakilala bilang isang backup dancer. Taong 1990, sumali siya at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan mula sa Kyunggi High School na si Kang Won-rae sa isang kompetisyon sa pagsasayaw, kung saan nakuha nila ika-4 at unang pwesto ayon sa pagkakasunod. Ang panalong ito ay nagdala sa kanila para mapirmahan ng SM Entertainment bilang mga backup dancer. Noong 1991 na enlist si Koo para sa kanyang 2 taon na mandatory military service at nagsimulang maglingkod sa hukbo. Matapos makompleto ang kanyang military service, noong 1993, pansamantalang bumuo si Koo ng isang banda na tinawag na Tak in June kasama ang mga aawit na si Lee Tak at naglabas ng kanilang single na pinamagatang Hunch. Ngunit kinalaunan ay naghiwalay din ang duo. Kasunod nito, bumuo si Koo ng dance music duo na Clone kasama si Kang Won-rae. Pumirma sila sa Media Line Entertainment at nagdebut noong 1996. Naging labis na popular sila sa South Korea dahil sa kanilang tatanging tunog at mahusay na pagsasayaw. Madalas silang kinikilala bilang isa sa mga unang grupo na nag-incorporate ng malalakas na dance routines at catchy beats. Katunayan na kanilang debut album na Are You Ready ay nakabenta ng 1.2 million kopya sa South Korea at nagpasimula ng kahangahangang karera ni Koo. Noong 1998 at 1999, kinilala si Koo bilang Taiwan's sexiest man. Siya rin ay napili bilang best-dressed male celebrity ng mga Taiwanese designers. Agad na nakilala ang Clone sa buong mundo at naging mga bituin na nanguna sa Korean wave sa Asia. Naglabas ang Clone ng ilang albums noong 1990s, kabilang ang kanilang ika-4 na album ng New World na nakabenta ng higit sa 1 milyong kopya. Noong September 2000, nanalo ang Clone ng International Viewer's Choice Award sa MTV Video Music Awards. Ngunit Nobyembre ng parehong taon sa hindi inaasahan, nagkaroon ng malupit na aksidente sa motorsiklo si Kang Won-rae na nag-iwan ng paralysis mula sa kanyang bewang pababa. Sa pagkabalda ng kasamahan, iminungkahi ng management company kay Koo na mag-solo at gamitin ang kanyang kasikatan. Ngunit tumanggi siya. Nagpahinga si Koo mula sa kanyang karera sa musika at inalagaan ang kanyang pinakamatalik na kaibigan hanggang sa matutunan ni Kang na umupo sa wheelchair mag-isa. Noong 2001, tumanggap sina Koo at Kang ng Achievement Award sa Mnet Asian Music Awards. Noong 2002, inalabas naman nila ang The Best of Clone na may bagong kantang Friend na isinulat ni Koo para kay Kang. Ang kantang Kick It ay naging opisyal na cheering song para sa 2002 FIFA World Cup. Bagamat hindi opisyal na naghiwalay ang duo, paminsan nagkikita pa rin sila para sa mga events o promotional activities. Tunay na malaking bahagi sa matagumpay na karera ni Koo ang Clone. Katunayan hanggang ngayon, tinuturing pa rin ang Clone bilang isang veteran duo at mataas ang respeto sa kanila para sa mga music at dance trends na kanilang itinaguyod sa kanilang panahon. Becoming DJ Koo. Sa tinahak na solo career, naging isa si Koo sa pinakamalaking bituin sa South Korea kung saan natin ang paglabas niya ng albums at nagtanghal sa iba't ibang music festival. Katulayan noong 2004, nag-perform siya sa open concert para sa Athens Olympics Delegation Departure Ceremony. Sa magandang nangyayari sa kanyang karera bilang solo artist, hindi naman kinalimutan ni Koo ang pinagmulan niya. Patuloy pa rin siya nakikipagtulungan kay Kang at naglabas ng isang full-length album na Victory noong 2005. Kinoreograph ni Koo ang isang wheelchair dance para kay Kang na naging nominado para sa Best Dance Performance sa 2005 Mnet Asian Music Awards. Bilang isang matagumpay na mga awit at dance icon, nag-focus si Koo sa kanyang karera sa DJing. Noong 2006, nagdao siya ng performance sa pinamagatang Call Me DJ Koo sa isang club sa Gangnam na naging opisyal na deklarasyon ng kanyang bagong pangalan bilang DJ Koo. Kasunod nito ay sinimula niyang tuklasin ng electronic dance music sa pamamagitan ng kanyang unang extended play, I Am DJ Koo, kung saan isinama niya ang tectonic dance sa kanyang lead track na Let Me.
Noong 2008 at 2009, inanyayahan si Koo na mag-perform sa Korea China Song Festival. Mula noon, naging bahagi siya ng kilusang nagpapopularize ng EDM sa South Korea. Hindi nga lamang si Koo nag-ambag sa pagpapakilala ng EDM sa mga Korean fans, kundi pati na rin sa paggawa ng kanyang sariling musika. An artist. Bukod sa pagmamahal sa musika, kapansin-pansin din ang hilig ni Koo sa arts na makikita sa kanyang social media account. Si Koo ay isa ring fashion enthusiast. Makikita sa kanyang Instagram ang mga outfit shots niya, nagpapakita ng kanyang cool na personalidad at swag style. Maliban dito, mahilig din si Koo sa mga bisikleta, scooter at motorbike. Tunay na hindi nilimitahan ni Koo ang kanyang sariling kakayahan na maging ang pag-arte ay sinubukan. Ang kanyang acting debut ay sa pamamagitan ng TV series na Age of Innocence. Lumabas din si Koo sa pelikulang Demilitarized Zone at nagkaroon ng cameo appearances sa mga TV series na Dream High at Kill Me, Heal Me noong 2015. Maliban nga rito ay nakapaglabas din si Koo ng libro. Ang kanyang debut na pinamagatang DJ Koo's Power Club ay tumatalakay sa kultura ng mga Korean club na inilabas noong 2010. The Other Half of Barbie Sue. Sa matagumpay na karera ni Koo, bagamat naroon ng katanyagan, hindi may pagkakailan ang kanyang pangalan na labis na pinag-usapan nang pakasalan niya ang Taiwanese actress na si Barbie Sue o mas kilala bilang si Sanchai ng Meteor Garden. Ang kanilang love story ay tunay na fairy tale na may 20-year gap mula nang una silang nagkasama at ang kanilang second chance of love. Unang nakilala ni Koo si Barbie noong 1997 nang inimbitahan siya sa Taiwan bilang guest sa isang concert. Nagkita ulit sila noong August 1998 nang pumunta si Koo sa Taiwan upang i-promote ang kanyang album at agad silang nagkapalagayan ng loob at nagsimulang mag-date. Ngunit tumagal lamang ng isang taon ang kanilang relasyon. Dahil sa dating band sa K-pop industry, tinutulan ng management ni Koo ang kanilang relasyon at pinilit silang maghiwalay noong 2000. Tunay na tinadhana para sa isa't isa. Nang malaman ni Koo na divorce na si Barbie sa Chinese businessman ex-husband na si Wang Xiaofei noong 2021, agad siyang gumawa ng hakbang. Nagkaroon si Koo ng lakas ng loob at tinawagan si Barbie gamit ang numero nitong pinakaiingatan niya sa loob ng 20 years. Dito na nga muli sila nagkakonekta at pinagpatuloy ang naputol na pag-iibigan. Hanggang sa noong March 8, 2022, ginulat ni Koo ang marami ng ipinaalam niya sa kanyang Instagram account na ikinasal na sila ni Barbie. Ang anunsyong ito ay nangyari isang buwan matapos ang tahimik nilang pagpapakasal noong February 8, 2022 sa Seoul, South Korea. Nirehistro rin nila Koo at Barbie ang kanilang kasal sa Taipei, Taiwan noong March 28, 2022. Ramdam ang malalim na pagmamahal sa isa't isa. Pareho silang may wedding ring tattoos sa kanilang mga ring fingers bilang simbolo ng walang katapusang pagmamahal. Ang dalawa ay bumuo ng isang happy family kapiling ang dalawang anak ni Barbie mula sa ex-husband. Ngunit ang inakalang happily ever after nila love story ay agad na nagtapos sa biglaang pamamaalam ni Barbie noong February 2 sa isang biyahe sa Japan dahil sa pulmonya na dulot ng komplikasyon mula sa trangkaso. Ang pagpanaw ni Barbie ay nangyari ilang araw bago sana ang pagdiriwang nila ni Koo ng kanilang third wedding anniversary. Samantala habang nagluluksa sa pagpanaw ng minamahal na asawa, kasabay nito ang pagsagot ni Koo tungkol sa espekulasyon sa hatian na napabalitang naiwang multi-million-dollar fortune ni Barbie. Ilang araw nang usap-usapan ang tungkol sa naiwang pera at real estate properties ni Barbie base sa mga ulat sa iba't ibang international online news sites. Naiulat sa Mirror Media na tumanggap si Barbie ng $19 million mula sa hatian ng total assets nila ng ex-husband. Inulat naman ng Soho na may iniwang 720 square meter villa si Wang para sa dalawang anak nila ni Barbie. At itong Webes ng gabi, February 6, 2025, ibinahagi ni Koo ang isang mahabang mensahe sa kanyang Instagram account, isa sa Korean at isa sa Chinese na parehong may itim na background. Ayon sa kanya, dumadaan siya sa matinding kalungkutan at sakit at wala siyang lakas o nais na magsalita. Ngunit bago pa man daw siya makapagluksa ng maayos, may mga masasamang tao na nagsisimulang gumawa ng kasiraan laban sa kanilang pamilya. Bagamat walang tinukoy, marami naman sa mga netizens ang nagsabi ng tila pinapasaringan ni Koo ang ex-husband ni Barbie. Ito din ang unang beses nagsalita siya mula nang maiulat ang pagpanaw ni Barbie. Ayon kay Koo, hindi niya kayang palampasin ang paninira sa kanyang pamilya gawa ng mga isyong may kinalaman sa pera. Bago pa nagsalita si Koo, tampok din ang espekulasyon kung may mamanahin ito o wala. Nakiusap naman siya na tigilan na ang pang-iintriga sa kanya. Plano raw niyang ibigay ang lahat ng anyay pinaghirapang assets ni Barbie sa kanyang mother-in-law. Binanggit din ni Koo na nagplano na siyang magsagawa ng legal na aksyon sa pamamagitan ng abogado upang protektahan ang kanyang mga anak hanggang sa maging adult upang hindi maapektuhan ang mga ito ng mga masasamang tao.
Ayon kay Koo, sa tingin niya, ang pagprotekta sa minamahal na pamilya ni Barbie ang huling bagay na gagawin niya. Tinawag niya si Barbie na Soo Hee-won, na Korean name nito, at sinabing, "My angel returned to heaven." Ayon kay Koo, ang oras na ginugo niya kasama si Barbie ay isang mahalaga at napakahalagang regalo na hindi niya ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo. Sa huli, nagpasalamat si Koo sa patuloy na pagbuhos ng pagkikiramay sa pagpanaw ng minamahal na asawa. Nilagdaan niya kanyang mensahe ng signature line na, "He wants eternal love, Jun Yup."